Mga kabunyog, mga kababayan, muli po, saan mang pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, umaga man po sa inyo ngayon dyan, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ngayon ng live or pinapanood man po ninyo ng replay, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo, mga kabunyog. Mainit itong topic natin ngayon, pinag-uusapan sa social media. Wala pang confirmation sa mainstream media, pero sa halos lahat ng mga vloggers ng DDS, ito na ang topic. Suspendido si Baste Duterte. Kumbaga kumalat na sa grupo ng mga DDS eh. Parang nangangampanya na sila sa kanilang grupo na, ito, sinuspindi si Baste. Kailangan sama-sama tayo, kontrahin natin, batikusin natin sa social media. Lahat halos ng mga topics ngayon ng mga vloggers ng DDS, kay Luminos. Luminos si Attorney Trixie Cruz Angeles yan. Tingnan nyo, Baste suspension. Bagamat question mark, dahil nga hindi pa naman lumalabas ang balita sa mainstream media, pero alam na nila na iisa na ang topic nila, suspension ni Baste Duterte. Kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Ganun din si Banat Bay. Mayor Baste, suspendido. Lahat tungkol sa suspension ni Baste. Itong ako si Kabibig. Mayor Baste Duterte suspindihin na. Hindi nga question mark, exclamation point. Tapos ang dinidiscuss niya yung live ni Harry Roque. Ang live din ni Harry Roque, yung vlog ni Harry Roque tungkol din sa suspension ni Duterte. So makikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, lahat ang pinag-uusapan ngayon sa mainstream media, lalo na sa mga DDS vloggers tungkol sa suspension ni Baste. Kaya, sige, pag-usapan na natin to. Suspendido na ba si Baste? Mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo ang itatitle ko sana dito. Ayan, yung sinabi ni Attorney Enzo, ginawa na. Suspendido na si Baste. Bakit? Alam nyo mga kabunyog, nung nirelieve yung mga pulis ng Davao City, nag-live tayo tungkol doon sa, di ba, yung Chief of Police ng Davao City, saka yung mga station commanders ng Davao City PNP, pati yung iba pang mga pulis ng Davao, na nirelieve, tinanggal sa pwesto, linipat sa tinanggal galing sa Davao, dinala doon sa regional office ng PNP. Ang sabi natin, maalala nyo, hindi lang dapat itong mga PNP ang sinususpindi. Hindi lang dapat itong mga dapat yung mayor mismo. Bakit? Sino bang nag-utos dun sa Chief of Police ng Davao City? Sino ba ang nag-utos doon sa mga pulis ng Davao City na magpatupad na ng tukhang? Gawin ng magpatupad na ng war on drugs na tulad ng estilo ni Duterte na madugo, may patayan. Sino ba ang nag-utos noon? Di ba si Mayor Baste? Tapos nung nangyari yung pagpatay ng pito kaagad ang napatay within 3 days dahil sa order ni Baste, ang sinuspende ay ang nirelieve yung Chief of Police ng Davao City, yung mga station commanders ng Davao City at yung mga pulis. Di ba sabi ko noon, hindi tama yan. Dapat pati mayor isuspende. Di ngayon, kung totoo itong balita na suspendido na si Baste, salamat naman at yung ating sinabi ay pinakikinggan. Iba rin talaga ang nagagawa kapag sa social media kinakalampag natin. Si Insurrecto ay magsasalita, si Attorney Ricky Tumutorgo ay magsasalita, isi-share ninyo, ipapalaganap nyo, may maaabutan ang ating pagkalampag. Ganun naman talaga di ba? Sabi natin, bakit bakit yung mga pulis lang ang i-relieve? Dapat yung mayor mismo kasi sumunod lang sila sa order ng mayor Mali rin yung mga pulis. Bakit mali? Illegal yung order, susundin mo. Bakit illegal yung order ni Baste doon? Ay ang strategy na ng bagong administrasyon sa war on drugs ay bida. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida. Yan na yung bagong strategy ng administrasyon ni PBBM, ni Marcos Jr. Yan ang in-announce ni DILG Secretary Binhur Abalos. Lininaw na iba na ang approach ng strategy
sa campaign against illegal drugs. Hindi na tulad nung nakaraan na tukhang, AG case, patayan, madugo. Ngayon, si Baste nag-order sa pulis. Sabi niya, hindi, gawin natin yung dating ginagawa ng aking ama. Hindi uubra yung mga yung style ngayon ng approach sa war on drugs. Hindi yan. Sa campaign against illegal drugs. Ibalik natin yung dati. Kaya dito sa Davao, maglulunsad na ulit tayo ng war on drugs. Tukhang style. O ngayon, inanunsyo niya yon. Publicly, nagsalita si Baste. Ginawa ng pulis, sinunod naman si Baste. So, hindi nila pwedeng idahilan dyan na dahil utos ng mayor, sumunod lang naman sila. Hindi pwede yon. Kasi alam naman nila na may sinabi na ang presidente ng Pilipinas. Alam naman nila na may sinabi na si Binhor Abalos na iba na ang approach ng administrasyong ito. Ay sumunod pa rin sila kay Baste. Di talagang dapat disiplinahan din sila. Pero dapat disiplinahin din si Baste ng DILG. Bakit? Bakit siya nag-o-order ng ganon? Mayor lang siya ng Davao, hindi naman siya presidente ng Pilipinas. Sumunod siya kung ano ang policy ng gobyerno. Hindi yung may sarili siyang gobyerno sa Davao. Hindi pwede 'yon. Kaya tama lang na si Baste ay disiplinahin din. So ngayon, lumalabas na ang balita. Suspendido na daw si Baste. Wala pang confirmation sa mainstream media. Mga vloggers pa lang ng DDS ang nagkakalat, kaya ang title ko, suspendido na si Baste. Yun. Pero, sabi nga, kung mayroong usok, may apoy. Lahat pinag-uusapan ngayon ng mga vloggers ng DDS, parang may kampanya na sila ngayon kontra sa pagkasuspindi ni Baste Kahit nung pa lang ang nila, question mark pa, pero lahat ang topic tungkol sa suspension ni Baste Ito, si Trixie Cruz Angeles, Baste, suspension. Si Banat Bay, Mayor Baste, suspendido. Tapos itong isa pa, itong alias Kabibig, ako si Kabibig. Mayor Baste, Duterte, sususpindihin na. Tapos ang tiningnan ko rin yung vlog ni Roque, tungkol din kay Baste, suspendino na daw si Baste. May balita daw na suspendido. Ngayon ang tanong, anong suspension yan? Suspension na yan mga kabunyog. Kung suspendido na si Baste, ano yan? Preventive suspension yan. Kung ibig sabihin ng preventive suspension, kasi iniimbestigahan yung mga sangkot na pulis. In fact, may kaso na yung mga pulis May kaso na yung mga pulis, mga kabunyog, mga kababayan. May kaso na yung mga pulis. Kinasuhan na ng IAS, yung Internal Affairs Service ng PNP. Kinasuhan na yung mga pulis. Ngayon, dahil may kaso na yung mga pulis, ongoing pa rin yung investigation. Para hindi mapakialaman ng investigasyon, tama lang na yung mayor mismo isuspindi. Kasi may control pa ang mayor dyan. Matatakot ang mga testigo, matatakot yung mga officials at empleyado ng City Hall ng Davao na magsabi ng kanilang alam kung nandyan pa si Baste nakaupo. Kaya tama lang po yan, i-preventive suspension na si Baste Duterte. Para habang iniimbestigahan, ano ba talaga ang nangyari doon? Kasi mga kabunyog, ang issue talaga doon, matapos lang i-anunsyo ni Baste na magsasagawa na ng war on drugs ang Davao, tukhang style, in just a matter of 3 days, 7 kaagad ang natumbang drug personalities. Kumbaga ganon sinunod kaagad ng mga pulis yun. Akala ng mga pulis, magaling na accomplishment nila yon. Ang hindi nila inisip, ang ginawa nila, labag sa direksyon at strategy ng gobyerno ni Marcos. Ano ba ang strategy ng gobyerno ni Marcos? Iba na nga, hindi na tukhang style. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida ang tawag nila Buhay ay ingatan. Paano mo ngayon masasabing buhay ay ingatan? Pagka-anunsyo ni Baste na magwawar on drugs ng Davao, within 10 days lang, 7 days, isang linggo, 3 days, sorry. Within 7 days, 7 yung namatay sa Davao. Tapos pinagmalaki pa. Pinagmalaki pa ng Davao City PNP.
Akala nila ang galing ng accomplishment nila na yon. Ang problema, yung accomplishment nilang pinagmamalaki, hindi nagustuhan ng PNP at saka ng DILG. Kasi parang kinakalaban mo ang Malacanang doon at ang DILG. Parang inaano mo, binabangga mo si Marcos. Kasi ang gusto talagang ipakita ni Basti doon sa Davao, iba kami sa Davao. Kung kayo hindi nyo kaya, parang kung kayo hindi nyo kaya dyan, kami, ibabalik namin yung tukhang. Yung ginawa ng kanyang ama nung panahong presidente pa, ibabalik nila. Kung hindi nyo kaya yan sa buong Pilipinas gawin, kami sa Davao, yan ang gagawin namin. Yun ang ginawa ni Baste. Yun ang inorder niya sa pulis. Ang problema naman sa mga pulis, sumunod naman. At parang pagmamalaki pa ng pulis na gano'n na nga ang ginagawa nila sa Davao, 3 days lang, 7 ang natumba, pinatay. Ang lumabas, nanlaban na naman daw. Pareho nung panahon ni Duterte, nanlaban. Kaya ngayon, iniimbestigahan yun. Nanlaban nga ba talaga? Ay lumalabas sa investigasyon initial ng PNP, RIAS, yung Regional Internal Affairs Service, lumalabas na nagkaroon ng neglect of duty, kapabayaan. Nagkaroon ng irregularity. Kaya kinasuhan sila, yung mga pulis ng Davao, ng neglect of duty, irregularity. So tama lang yun. Tama lang nakasuhan sila. Kung totoong may irregularity, hindi sumunod sa tamang proseso, ibig sabihin, yung mga nanlaban na yan, ginawa na naman katulad nung dati. Kaya, pinapanagot ngayon yung mga pulis ng Davao. Problema, pinapanagot mo yung mga pulis, yung nag-utos sa kanila, hindi mo papanagutin. Tama lang ito. Tama lang ito. Kaya saludo tayo dito sa ginagawang ito ng administrasyon ni Marcos. Tama yan. Dapat ituro yan sa mga Duterte na yan na hindi kayo hari ng Davao at ang Davao ay bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo kaharian yan. Hindi pwedeng ang gagawin nyo dyan sa Davao kung anong gusto nyo, pwede? Hindi. Diba? Ano kayo? Matuto kayong sumunod sa rule of law. Kung ano ang policy ng national government sa war on campaign against illegal drugs, yun ang gawin nyo. Kasi ang gusto ni Baste, huwag sumunod doon sa sinabi ni Marcos at saka ni Abalos. Kung sila Marcos at si Binor Abalos, buhay ay ingatan, droga ay ayawan, si Baste, hang. Yun ang gusto ni Baste na gawin sa Davao. Kasi gusto nilang kantsawan ang administrasyon ni Marcos. Napalpak daw ang kampanya ng administrasyon ni Marcos sa droga. Kaya daw napakarami na namang adik sa buong Pilipinas. Kaya ipapakita daw nila sa Davao kung yung anong tama. Pinakita niya. Kaya lang, hindi naman yun papalampasin lang ng administrasyon ni Marcos. Sinabi na naming bawal na yung mga tukhang-tukhang. Sinabi na ng gobyerno na buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Tapos ang gagawin mo sa Davao, yung sarili mong strategy, hindi pwede yan. So ngayon, kinasuhan na yung mga pulis. Kinasuhan na. Ang kaso sa kanila, neglect of duty at irregularity. Anong ibig sabihin nun? Neglect of duty, ibig sabihin kapabayaan. Irregularity, ibig sabihin may hindi sila sinunod sa tamang proseso. Kasi pinapalabas nila ng laban. Ibig sabihin may nakitang loopholes dyan. Malamang hindi ng laban yun. So ngayon mga kabunyog, may kaso na yung mga pulis. Tanong, yung mga pulis may kaso. Yung mayor, sinong nag-utos? Sinong mastermind? Si Baste. So hindi mo ba yun didisiplinahin? Kaya kung talagang no one is above the law, tama ka Kabunyog Rinaldo Gonzales, dapat talaga pati si Baste. Kaya tama lang ito, isuspindi na yan. Kaya lahat ng mga vloggers ngayon ng DDS tungkol sa suspension ni Baste ang topic. Mga Kabunyog. So ngayon, anong pinapakita dito? Maganda to. Kung totoo ito, kasi wala pang kumpirmasyon na suspendido. Pero lahat ng DDS vloggers, yan ang topic. Si Trixie Cruz Angeles, si Banat Bay, Banat Bay, suspension ni Baste. Itong ako si Kabibig. Mayor Baste Duterte, sususpindihin na. Si Roque, yan din ang topic. So malamang,
may katotohanan yan. Sususpindihin nga si Baste. Nakarating na sa kanila, may nagtimbre na. Ha? Mga kabunyog, sigurado ang social media babahain ng mag-iingay ang mga vloggers ng DDS. Kukontrahin nila yan. Napanood ko na yung sabi ni Roque. Sabi ni Roque, ito na. Alagang martial law na ang Pilipinas. Lahat ng kalaban ng Marcos ay pinipilaya na. Oh. Wala. Papalabas. Bakit? Para kasi kila Roque, ang pagsuspindi kay Baste, kung totoong sinuspindi na ito, ay ibig sabihin daw niyan, pagkalaban ka ng administrasyon, pipilayan ka. Ha? O sabi ni deserve nyo yan. Saka, weather lang yan, Roque. Ha? Ginawa nyo rin yan noong panahon. Ginawa nyo rin yan. Sa totoo lang, kahit naman kayo, nung panahon nyo, ginagawa nyo rin yan. Anong mga ginamit nyo noon sa mga kalaban ninyong ayaw sumunod sa inyo? Ginamit nyo issue ng drugs. Diba? Tingnan nyo si Mayor Jet Mabilog ng Iloilo. Liberal Party yon. Liberal Party, Rojas, Lenny. Ngayon, anong ginawa nila Duterte nang ayaw sumunod sa kanila? Linagay sa kaso ng drugs. Napatayin din daw. Kaya ang ginawa ni Mayor Jet Mabilog ng Davao, ng Iloilo, tumakas na. Hindi dahil guilty siya. Alam niyang pinapatay na ni Duterte ang mga mayor na ayaw sumunod sa kanya. Mayroon din naman talagang napatay sa war on drugs si Duterte na mayor na talagang involved sa drugs. Halimbawa, si Paruhinog din naman talaga ng Usamis. Marami namang nagsasabi involved talaga sa drugs yun. Pero maraming mga mayor, katulad ni Jet Mabilog, kalaban lang talaga nila Duterte, ayaw sumunod sa kanila. Ngayon, inisyuhan ng mga drugs. Ngayon, ginagawa na rin sa kanila yan. Alam nyo, tama rin naman yung sinasabi nila Roque saka ng mga DDS. Talaga namang tinatarget ngayon yung mga tao ng Duterte. Ay, ganyan lang yan. Weather lang yan. Weather lang yan. Sabi ni Perez Marasigan, what goes around comes around. Alam nyo, yan nung panahon, abusado rin kayo sa kapangyarihan. Ngayon, ito bang ginagawa nila Marcos? Abuso rin ba ito sa kapangyarihan? Sa isang banda, totoo naman yan, talaga rin ginagamit ng Marcos ngayon yung kapangyarihan. Ay, ganyan talaga. Bahala kayo eh. Kayo yan. Panahon ni Duterte, ginamit niya rin yung kapangyarihan. Abusado rin siya. Panahon naman ngayon ni Marcos, sila naman ang nasa kapangyarihan. Ang ginagawa ng Marcos ngayon sa mga tao ni Duterte, ginawa rin yan ng Duterte sa mga kalaban nila. Ganyan talaga. Ganyan yan eh. Away nyo yung mga politiko eh. Kaya ako dyan, pagamat ako, di ba, ang insurekto, ang Attorney Ricky Tumutorgo, ang bunyog, tayo ang masasabi lang natin dyan, tama lang yan ginawa yan kay Baste para maturuan ng leksyon. Bakit? Para kahit ipakita sa kanila, hindi kayo naghahari sa Pilipinas. At kahit ang Davao, hindi nyo kaharian yan. Tama lang yan. Maturuan ito ng rule of law. Ngayon, tama ba yung sinasabi ng mga DDS na ito? Parang ginigipit ang kanilang mga kasamahan na mga mayor, gobernador, congressman. Totoo yun. Totoo yan. Mag-i-eleksyon na eh. Malapit ng eleksyon. 2025 elections na next year. So siyempre, ang pwersa ni Marcos at ni Romualdez, palakas din sila. Kaya yung mga mayor na ayaw pang sumama sa kanila, ay di ginagamitan na nila ng pwersa. Ganyan talaga yan. Karin yan sa politika eh. Di ba mga kabunyog? Kung anong itinanim, siyang aanihin, sabi ni Wind Ismael. Kaya wag kayong magreklamo, Roque. Wag kayong magreklamo, Attorney Trixie. Weather lang. Ginawa nyo rin yan noon. Di ba mga kabunyog? Mabuti nga kayo, hindi kayo pinapatay eh. Ay nung panahon ni Duterte, ang ginagawa sa mayor na hindi susunod sa kanila o governor, pinapatay. Tingnan nyo si Mabilog, si Jet Mabilog, binantaan na yun, papatayin na. Kaya ang ginawa ni Mayor Jet Mabilog ng Iloilo, umalis na lang. Hindi dahil siya, guilty sa drugs. Alam niya na papatayin siya. Di ba? Kaya yan mga kabunyog,
Yan, pagpapakita yan. Na kung hindi ka sasama sa administrasyon, pangilid ka. Ngayon, mali ba yung ginagawa ngayon ng administrasyon ni Marcos? Ganyan talaga eh. Kung politiko ka, hindi ka sasama sa administrasyon, anong gusto mo? Sasama ka sa Duterte? O sige, itong aabutin mo. Ganyan yan. Weather lang. Ganyan ang Pilipinas eh. Ang mga trapo, ganyan talaga yan. Kaya hindi ako nagtataka sa ginagawa na yan ni Marcos at ni Romualdez. Ganyan naman talaga. Pag nakaupo ka sa administrasyon, gagamitin mo rin yung pwersa mo para yung kalaban mo, pahinain, ipitin. Di ba? Labanan yan eh. Labanan yan eh. Ang ano lang, wag lang magbarilan. Basta wala lang violensya. Basta wala lang armas, wala lang barilan. Yung mga paggamit ng mga batas-batas, proseso. Yung halimbawa, ginagamit ang DILG para gipitin ang kalaban sa politika. Normal pa 'yan. Ang hindi na normal kapag gumamit na ng baril, gumamit na ng dahas, hindi na tama 'yan. Pero yung ginagamit yung DILG para suspindihin ang kalaban sa politika, normal 'yan. Normal 'yan. 'Di ba? Mga kabunyog, ano sa tingin nyo? Kaya ngayon, sigurado, pikon ang mga DDS dito, araw-araw. Imagine niyo yung anak ng kanilang iniidolo, masususpindi. Kaya ngayon, hindi pa nga nasususpindi. Puno na ang social media ng topic na yan. Hindi ko pa kumpirmado kung talagang sinuspindi. Pero tayo dito, kung tayong tatanungin, tama lang naman na isuspindi yan. Actually, yan yung panawagan ko, di ba? Kung nanonood kayo lagi sa mga vlog ko, yun ang sinabi ko. Bakit naman yung mga pulis lang ang pinaparusahan? Bakit naman yung mga pulis lang? Dapat pati si Baste. Di ba? Ganun yung ano natin eh. Di ba mga kabunyog, maraming nag-a-agree sa atin. Maraming nag-a-agree. Alam nyo, isa pa itong patunay na hindi ako Marcos loyalist. Di ba? Bakit? Kung Marcos loyalist ako, hindi ko sasabihin na itong ginagawa ng Marcos, hindi naman yan hindi yan panggigipit sa Duterte. Pag vlogger ako na maka-Marcos, hindi ko sasabihin yun kasi magagalit sa akin ang Marcos eh. Magagalit sa akin ang Malacanang. Bakit sinasabi ko nung ganon? Pero ako sasabihin ko, ang ginagawa na ito ng Marcos, panggigipit din talaga ito sa Duterte. Pero weather nga lang ang buhay. Alangan naman, sila ngayon ang nakaupo. Kung ano-anong ginagawa ng kampo ni Duterte, di pilayan, di ba? Tama ba yung ginagawa ng Marcos? Ano yan? Normal lang yan. Di ba? Nasa tama lang daw tayo. Tayo kasi dito, real talk. Real talk. Agree daw si Napoleon Canyo. Kaya dito sa akin, pag nanonood kayo sa akin, marami nagsasabi Marcos daw ako. Kung loyalista ako ng Marcos o kung kaya hawak ako ng Marcos, bayaran ako ng Marcos, hindi ko sasabihin na ang ginagawang ito nila Marcos ay panggigipit kila Duterte. Panggigipit naman talaga ito eh. Pinipilaya ng Duterte. Kaya lang, normal talaga yan. Ganyan talaga sa politika. Ganyan ang buhay. Ang malinaw dito, pinapakita lang ng Marcos at ng Romualdez, kami ang administrasyon ngayon. Matuto kayong magrespeto. Agree si Papa Cho eh. Tama daw eh. Di ba? Bakit kayo Kasi, ang ginagawa ng mga Duterte, akala nila sila pa ang hari eh. Yun. Binibigyan sila ngayon ng leksyon. Tama ba yung ginagawa ng Marcos? Tama din yan. Para maturuan ng leksyon ang mga Duterte. Ang gigipit ba ito sa Duterte? Yes! Yes! Bakit sila ginigipit? Kasi mayabang sila eh. Akala nila, above the law pa rin sila eh. Tinuturuan sila ngayon. Na ngayon ay panahon na ng Marcos at Romualdez. Ang politika ay weather lang. Sabi ni Miguel, ikaw naman Inso, sila Marcos nasa lugar lang. Itong Duterte sobrang abuso. Pwede, may punto ka rin Miguel. Pero ang punto ko lang Miguel, itong ginagawa naman talaga ng Marcos, siyempre gusto rin nilang pahinain ng Duterte kasi mag-i-eleksyon na sa 2025, dapat manalo yung mga kandidato nila eh. Di ba?
Ganyan naman talaga politika yan. Oh, okay? Oh, okay mga kabunyog. Oh, may bago tayong subscriber, si Gracia Pantasya. Nanonood sa LA, California. Oh, satisfied daw siya. Ha? Oh, sabi ni Enrique Bayudang, bunyog, panggigipit ba yan? Oh, tinawag tayong gago. Yeah. Ano yun? Para sa Duterte, ginigipit sila. Ibig sabihin, pinapaliit ang mundo nila. Hindi na sila pinapabuelo. O, di panggigipit nga yun. Kaya lang, tamang panggigipit. O, yun. Tama lang nagipitin. Panggigipit ba? Yes. Tama bang panggigipit? Yes. O, di ba? O, real talk lang tayo. Ha? Wala naman tayong dito, sa totoo lang tayo. Wala tayong pinapanigan. Kung anong totoo, yun ang sasabihin natin. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Oh, magandang araw sa inyong lahat. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.